Sa dilim ng gabi, ang duwendey naghihintay. Isang maling hakbang at ika'y kanyang dadalhin sa walang hanggan. Alden, ako'y sumusulat sa iyo ngayong gabi mula sa lumang bahay ni Lola Sita. Habang ang hangin ay umiihip ng malakas sa labas na parang may sumisigaw na mga multo sa gubat. Ang ilaw ng kandila ko ay nagliliwanag ng mahina at ang mga anino sa dingding ay gumagalaw na parang buhay. Alam mo ba ang kwento tungkol sa duwendeng itim? Akala ko ang kwento na iyon ng mga matatanda ay para lang takutin ng mga bata. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako rito sa antik na puno ng alikabok at lumang gamit, ay nagsisimula na akong maniwala. Sabi ni Lola Sita noon, ang duwendeng itim ay hindi ordinaryong maligno. Ito raw ay isang sinaunang espiritu na nagmumula sa ilalim ng lupa na may kapangyarihang magbigay ng sakit at kamatayan sa sino mang makakakita rito. Maitim na maitim ang balat nito, parang uling na nasusunog sa impyerno, at ang mga mata nito ay kumikinang na pula na parang dugo na nagliliyab. Kanina, habang naghahanap ako ng lumang larawan sa kabinet, narinig ko ang mahinang hakbang sa ilalim ng sahig. Maliit, ngunit mabigat. Parang may naglalakad na may matutulis na kuko na kumakaskas sa kahoy. Sa una, akala ko'y daga lamang, ngunit lumakas ito at may sumabay na mahinang bulong. Andrea, halika rito. Natigilan ako. Paano nito nalaman ang pangalan ko? Walang ibang tao rito sa baryo na nakakaalam na nandito ako. Dahan-dahan akong lumapit sa siwang sa sahig at inilagay ko ang kandila malapit dito. Sa loob ng dilim, nakita ko ito. Maitim na maitim ang balat, mata na kumikinang na pula sa dilim, at ngumiti ito sa akin. Ngiti na puno ng pangil na parang karayom na kumikinang sa liwanag ng kandila. Sinubukan kong tumakbo pababa ng hagdan, ngunit ang pinto ay biglang sumarado ng mag-isa at ang mga bintana ay natakpan ng makapal na anino. Nararamdaman ko na ang kanyang malamig na kamay na humahawak sa aking paa. Dahan-dahang hinihila ako pababa sa dilim. Ang hangin sa silid ay lumalamig ng lumalamig at ang aking hininga ay nagiging puti sa lamig. Naririnig ko ang kanyang tawa. Mahinang tawa na lumalakas na parang tunog mula sa libingan. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa bawat sulok at ang sahig ay nagsisimula ng bumuka na parang bibig na lalamunin ako ng buo. Kung mabasa mo ito, sabihin mo sa mga idol natin na iwasan ang bahay na ito dahil ang duwendeng itim ay hindi lamang kwento. Ito'y totoo at naririnig ko na ulit ang kanyang hakbang na papalapit, mas malapit. Ang kandila ko ay malapit nang mamatay. Tulungan mo ako, idol.